I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum for all the things that are to come. Take a breath and make the leap, a promise I will always keep. Hi guys. Salut tout le monde. Salut tout le monde, comment ça va? En ce moment, J'espère que vous allez bien. ay sa kasalukuyan tayong nandito ngayon sa Park Lula Maurici. Hindi inaasahang hiking at tamang-tama nag-weekend. At ito lang yung time na makagala-gala ulit tayo dahil gawa nga nung summer season. Itatry naman nating mag-hiking dito sa Canada. Welcome to our vlog. Yeah. Today Yeah. we are going to Hiking. do a hike. Doing the going to hike hiking for around 2.5 hours. That's depends on how the pace is. Yeah. Ilang meters yung nito ba? Elevation sa So 300. it's a total of 6.3 kilometers distance. And the elevation Elevation of 391 meters. meters, yeah. And the sound en français, En français. Practice tayo sa français. the sound c'est plus pareil aussi. C'est Yeah. pareil. Where are you? Donc, tenez avec nous. Yeah. On va montrer. On va montrer. Les natures, les arbres. On va voir les On voit les lacs lacs. Ouais. solitaires. Je pense que lac solitaire. Et c'est très très beau. Tribu for random ito pala random na ya. Oui, c'est ça, oui, oui. This is Alvin and Yeah, this is me and my Milio Rami and Nemerwin. Salut les gars, bienvenue. Samahan nyo kami. Tagalog naman. Sa Tagalog naman, samahan nyo kami, itutur namin kayo dito sa Lake de Solitaire. Dito lang yan sa National Park de Maurici. Actually, this is our first time. Actually, not my first time. Yeah, me. It's my first time now So it's first time. to do a hiking here. Pero dalawa kami nagpunta na dito nung nakaraan. Kaya lang hindi kami nag-hiking na ganito. So biglaan, unexpected. Mas maganda nga yung unexpected kasi natutuloy. Yeah, look at that. Ayun. Squirrel. Yan. Chipmunk, man. No. Dito kasi sa Canada, hindi mo mahalatang Canada pagka summer kasi gawa nga nung parang tropical na rin. Parang sa Pilipinas nga lang tayo kung tutuusin. Ang daming uri ng puno. Yeah. At buhay na buhay, healthy yung puno dito, healthy yung forest. Oh. Kasi unang-una walang deforestation. Di kagaya sa atin na talagang pinuputol yung mga puno sa atin. Although marami namang rules sa atin sa Pilipinas, kaya lang yung paano Pangalagaan o pinapahalagaan yung yung may mga rules siya, pero yung paano pa tawag doon, pre, yung paano preserve o hindi, di ba may rules ka? Tama, may rules ka. ipapatupad. Yun, yung paano Yan. pinapatupad. Kumbaga walang seryoso na kumbaga sa madaling sabi, walang pangil yung batas sa atin. Kasi marami naman tayong mga rules din. Yan dyan.
Kaya- hindi lahat nasusunod eh. Hindi lahat sumusunod kasi nga hindi natin masisisi. Oh, Um, nasa ano talaga ng government yan siguro, no? sa Or hindi ng tao, sa yung tao. kalagayan ng tao. kailangan, Kung ikaw, yan lang yung kinabubuhay mo. ayun. Diba? Although marami naman talagang pwedeng pagkabuhayan. Tsaka- kung may suporta tayo ng gobyerno. Gobyerno. At saka yung kaibahan lang kasi sa atin, maraming may-ari, parang private individuals, no? Dito, siguro sa mostly government ang ano dito, pre, no? Hindi kaya. Di ba ang data sa atin pagka, uy, lupa ko yan. Kung anong merong punong malalaki yan, may karapatan na kung ipapaputol yan, di ba? Mga ganun sa atin eh. Hindi naman, kasi bago ka din naman magputol, kailangan mo din ng permit. Permit, oo, yun. DNR. Ang ano lang dito, yung lugar na to na gagawa na aakyatan namin ngayon, Ah, para bang preserve siya. preserve forest talaga, no? Preserve siya kasi nasa loob tayo ng national park isa sa national park dito sa Quebec. Dito sa Quebec. So during the winter, summer, alaga. I mean, even they have the experts, Hmm. specialists na nag-aaral ng kalusugan ng puno, kalusugan ng mga Yung mga hayop na nasa loob. environmentalist, ano? So yun, ibibigyan talaga nila ng budget, ng ano ba, ng pera. Hmm. nag-iinvest Pinaglalaanan. talaga sila Pinaglalaanan nila ng budget. para ma-preserve Hmm. itong lugar na to. Sobrang ganda naman talaga. Grabe, oh. Ito talaga, kahit mga next generation pa ng taga rito, yung mga Quebecois siguro, mapapakinabangan pa to, ano? Kahit ibang lahi tayo, katulad Oh. tayo, privilege tayo na masaksihan Yung ganito kagandang nature, no? actually ngayon libre ang entrance dito. Yung maganda doon. Hindi tayo pinagbayad. Kinuha lang yung natin, yung postal code para makapasok. Tapos yun na. Good to go na tayo. Siguro dahil din gusto nila i-confirm na taga rito ka, kaya nila hinihingi yung Yung sa natin. lugar na tira. Oo. Yung code postal. Medyo madulas-dulas pa naman yung kalsada. May daan. So yung trail ay moderate type of trail. Dahil to sa ulan, medyo siya. Ramdam na yung hingal, Yun. Sa kamingan lang wala lang. Hindi ka tayo maligaw, guys. Hindi yan kasi may guide naman. May trail naman eh. Oo. So, ito yung landmark para hindi kami maligaw sa aming puntahan. Pag nakakita kami ng ganyan, nasa tamang daan kami. Pero kung hindi kami makakita ng ganito, purple na parang sticker na dinikit sa puno, ibig sabihin nasa lugar na kami ng mga wrong turn. Baka ibang destination naman yun. Oo. Pero ito yung target destination natin eh. Grabe. Nakakahingal din pala. Hindi ah. Guni-guni lang natin yun. So, 10 minutes. Tayo naglalakad. Oh, yun. Lumabas na yung pawis ko after 10 minutes. Galakin natin dala nito. Kaya pagka nasanay ka, baliwala na rin sa'yo pag ganitong pag ganitong mga hiking. Kaso lang, first time nating bumanat ngayon. Wala pang exercise. Wala man lang warm up. Grabe lang yun eh. Sabi ko pa naman isanay ako umakyat, nakalimutan ko sabihin na noon pala yun. Matagal ng panahon. Nung bata pa ako nun .
Mamaya, hindi natin alam kung anong itsura dun sa lake. Mayroon lang view, hindi. Papakita ko na lang sa inyo. Samahan nyo kami guys dito sa aking kaibigan na nag-randonney or hiking ngayon dito sa Quebec. Ay. Tingnan nyo naman yung itsura ko. Grabe yung pawis. First stop namin ngayon dito. Tingnan nyo naman yung pawis ko. First time na nag-akyat ulit ng bundok. Nasa mga 100 meters yung elevation. First stop namin. So narating namin dito ngayon. Tingnan nyo naman yung view. Kikita nyo. Sulit na sulit yung namin akyat. Wow. I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum. And make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. Natapos natin yung isang stop. Ngayon start ulit tayo mag journey papunta doon sa pangalawang stop natin hanggat sa marating natin yung Lac Solitaire. So aakyat ulit tayo pang another 100 meters patas. Pero lumabas na yung pawis ko sa totoo lang. Tuloy lang tayo. So isang isang stop pa lang tayo. Nangalahati na agad yung dala nating Gatorade. Di ata aabot yung fuel natin. Dapat mag-cancel. Magastos sa Gatorade. Gatorade baka naman. ay. Biro lang yan guys. Medyo patag naman na. Yung sapatos kong Puma napasabak. Bagong laba ko pa naman to. Hindi naman kasi yan eh. Hindi naman kasi ito pang hiking eh. Pang purmahan sana ito pang city to eh. Laban ka na lang ulit. Bibili ko iba hiking. Yung pang hiking pang hiking shoes. Hindi po talaga kami mga professional hiker. Hindi nga alam kung anong bagay na suot eh. Hindi lang po kami. Enthusiast. Enthusiast. Pero hindi po Pro hikers no. siguro darating ang panahon na Magiging pro kami. habit po namin. Oo. Baka sa susunod mababalitaan nyo na lang kami nasa Mount Everest na. Mangangarap ng umakyat sa pinakaputok ng mundo. Sa ngayon, sa training ground lang muna. Kumbaga nasa basic stage pa lang kami ngayon. Pag uwi ng Pilipinas, akyat ulit sa bundok. Mangangahoy. Dito po ang dala namin training nung mga bata. Nangyari ng mga kahoy, panggatong, nanguhangi ng mga sampalok para may benta. Kaya nga. Dito medyo nakaangat-angat na sa buhay. Kasi kung dati maasa lang kami sa buko para makainom, ngayon may bit-bit na kaming Gatorade. O di ba? At least kahit pa paano matatawag mong nag-i-elevate. Kasi kung hindi, buko pa rin sana hinahanap namin ngayon dito. Pero hindi masarap po, masarap yung buko tayo. Oo nga. Papalit ko pa rin po sa Gatorade. Yun. Kung dati kaya pa. Tama ba pre? Tama. Tamang tama talaga.
wala nang ibang mas pinaka-healthy drinks kundi yung galing sa nature. Yun tala, walang halong chemical, purong natural. Alam niyo po yung hingal namin pag walang tao. Lalo pag Ah, but- po kaming kasalubong, biglang Yun, biglang tumahimik yung hininga, Tuck in. tumpong. Breathe out, stomach in. Pag nakalagpas na po, yun na. Ayun na, Ah, lumalabas na yung tunay na pagkakami. Ay, Ito na lang, wala po kami masyadong nakakasalubong. Imagine kung every minute may kasalubong kami, yun nga. hindi na po kami makain. Oy. Masisira kami dito. Hindi na po kami makain. Sa dinaming puno naming nadadaanan, di man lang nagpapakita yung bayabas. Hindi po kami kung merong wild berries. Oh, yun ang mayroon dito. Yung wild berries. Baka makakita tayo dito ng fox, hindi kaya lubo. Ay, yung parehas lang ba yun? Fox at saka lubo. Mga bird din yung logo eh. Magkaiba. Pagkaiba, sa spelling pa lang halata na, Ay, Bibiro lang po. Kahit corny. Hey, mami. Alvin. bien ici, avec nous, dans la parc de Mauricie, Pero andun eh. pour faire une randonnée. Modéré. Et niveau de randonnée, c'est modéré. Environ 2h30 minutes. 2h30 minutes au total. 20 minutes. Ouais. 2h30 minutes. C'est difficile, mon ami. Est-ce que vous aimez aussi pour faire randonnée comme nous? Ano bang? Bueno, venir ici avec nous. Ano yun? Halo na yung hindi na maintindihan ko, ano yun, French o Espanyol ay. Oo nga, sa ganda sana. So ito, yun guys, may nakita kaming Basahin mo na lang ako. le brûlé de lac solitaire. Lac solitaire born. Kayo na lang mag-adjust mga ka-outdoors, Yan. Regardez autour de vous les arbres brûlent domaine d'une opération de brûlage de régie exécutée par l'équipe du parc durant l'été 2018. Sauver les panneaux pour une apprendre plus sur cette méthode de restauration écologique hors du commun ba yan, bay? Wait. Ah. Common. Nagpakahirap kami, may English version pala sa baba. Ako babasa. Gusto mo bumasa ng English? Ikaw naman, bay, basahin mo, bay. Look around. The burned trees are evidence of a prescribed fire carried out by the park team during summer 2018. Follow the signs to learn more about the unique ecological restoration method. Okay. So, Sisa, Yeah. Sa sisa. Ay, ganito yung struggle namin dito sa Quebec. Kailangan naming pilitin talaga na kailangan pong magbalok to ng aming mga dila mga dila. upang kami ay Hirap. maka
Pagsalimuhan. makapagsalamuha sa mga lokal dito. What is it? Sky fire. Sikwa and brulage. Brûlage dirigé. Dirige. Le brûlage dirigé est une méthode de restauration écologique qui consiste à brûler volontairement certaines sections d'une forêt afin de stimuler la régénération de l'écosystème forestier. Il s'agit d'une opération sécuritaire exécutée par les experts. Les brûlages sont planifiés plusieurs années à l'avance et sont réalisés sur des zones bien délimitées dans des conditions météorologiques précises. On Anglais, see as prescribed fire is an ecological restoration method that consists of purposely burning certain section of a forest to stimulate the generation of the forest ecosystem. It is a safe operation carried out by experts. The burn are planned several years in advance and are carried out in well-defined areas under specific weather conditions. Yeah. C'est bien expliqué. Ah. Okay. Peut-être nous avons savoir. Kaya makita nyo kung gaano kalaki ang adjustment namin dito sa Quebec. Napakalayo yung English at saka French. Subutin na lang, naisipan nilang maglagay ng English version dito sa kanilang mga karatula. At kahit pa paano, nakakaintindi na tayo. So, yun na nga. Mukhang malapit na tayo sa second destination natin. Second stopover. Votre randonnée repérer les jeunes filles à proximité du centre. So mukhang narinig na namin na may mga kasama na kami rito. Wow, grabe ang lag. Ay, Dami, ha? pakita mo. Pakita mo yung lake. Pero, ba't ang bilis lang natin? Oo nga. Oh. Ganda. Ito pala yung yung destination na to. Uy. Uy. Yo. Si Majestic. I'm standing on the highest Wow. ledge, right on the world's most windy edge, Grabe yung view, boy. making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum for all the things that are to come. Take a breath and make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any time. So, Nandito pala kasi tayo eh. nasa pa lang? Sa Sa, bababa tayo. Nasaan yung chalet? Yun na yung chalet nga yun. Yun nga. Punta natin. ayun, makakarating tayo doon? Meron. Pwede tayong sa tabing lake. Nasa salik na yun. Wow. So, yun. So excited. Yun guys, oh. Nandito na kami ngayon sa Lake Solitaire, yung pinaka-viewing deck niya dito. Sa makikita nyo dyan sa baba, oh grabe, yung lake na yan, pabilog siya.
So, ayon sa mapa na dadaanan namin, ay madadaanan namin yung chalet na yon, yung kung sa atin pa ay bahay kubo nandun sa baba. Ma-access natin yung gilid mismo ng lake. Kasi dito, nasa elevated area tayo. So, pag magpatuloy tayo pababa doon, iikot yung ano doon, yung daan at madadaanan natin yung ano na yung chalet. So, kaya pala hingal na hingal kami. Kasi ito na siguro ba yung ano no, peak ng kwan, elevation. Nice. Oh, nandito na tayo sa 310 meters above sea level na elevation sa area. So makikita natin no, grabe. Yung So basically, ito nga yung moderate trail. Oh, yan. Lac yung Solitaire. oh, So, ito yung pinaka-peak dito sa unang station. Hike tayo 46 minutes bago tayo nakarating dito. Oh. 'Yon. Around 46 Minutes. around 46 minutes kaming nag-hike. Including yung ano natin, yung test. Including nung stopover natin doon, nung maalala nyo na uminto tayo doon ng isang station para sa viewing. Hindi ganong maliwanag o malinaw kasi nga may kahoy. So dito talaga yan sa background, no, makikita nyo sa background namin. Nandito kami sa Pampang na mismo. Ayan, isang step na lang gugulong kami doon sa baba pagka ano, makikita nyo yung lake nyan yung Lake Solitaire sa background namin ngayon. So yun guys, talagang feed off yung aming pag-akyat ngayon dito sa Park de la Mauricie. Medyo ano na nga lang kami umalis doon, medyo late na, kaya anong oras na 3:40 na as of now. Nandito pa lang kami sa pangalawang station, which is yung Lake Solitaire. So mamaya-maya lang magpahinga kami konti dito at mag-continue ulit kami doon sa pagbaba namin papunta doon sa may chalet na yun, yung chalet na tawag nila dito. Yung may kubo na may gilid doon ng beach. Vlogging the vlogger. So yun guys, hindi natin sukat akalain na makapag-hiking tayo dito sa Canada.